Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyo lahat. Magandang umaga sa inyo lahat. Patiin natin ang bawat isa. Magandang umaga. Kung mapapansin ninyo, dalawa kami pari dito. So, dalawa na ang buwang nasa nakapagin. So, meron tayong kasama. Siya ay si Father Dante Kedayan. So, siya ay naririto. Parang ayaw niya na pauwiin siya. So, siya ay narito sa maikling pagbisita lamang. Binisita niya ang kanyang kapatid. Kaya mamaya ay aalis na rin pala siya. So, siya ay sumama sa atin upang magdiwang, upang makapiling tayo ng mga Pilipino at higit sa lahat, kasalamuhan natin ang Pilipinong pari na naririto upang tayo ay dalawin. So sa umagang ito ay magdiwang tayo ng banal na misa, masalamat tayo sa Panginoon. Maririnig natin sa mga pagbasa ang sasagutin ng katanungan ito, saan natin matatagpuan ang Diyos? Pakitingnan mo yung katabi mo. Maniniwala ka ba nasa Kanya ang Diyos? Mga ayaw niyong maniwala. So, ngayon ay ipapahayag sa atin ang Ebanghelyo. Ipapakita sa atin ang tinatawag na pagpapala ng Diyos kung saan ay titingnan natin kung saan natin matatagpuan ang Panginoon. Sa pamamagitan ng pagdiriwang nito at higit sa lahat ng pagbasa ng pagkakalob sa atin ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pumasok tayo sa pagdiriwang nito, humingi tayo ng awa at patawad sa Panginoon sa ating mga pagkukulang at ganoon din sa ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha at nagkasa sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa pangalan ng Birhen Maria sa lahat ng mga aming kababayan at sa inyong mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo kung sumapit tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kumpisahan. So yung mga hindi mo nakakapag-umpisahan, may available na langit for confession. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lagi na mong magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa katakilaan dulot ng pag-anib sa iyong angkan. Ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pinakadakilang ganda ng kanyang pagiging Mesiyas. Ito ang siyang puso at konklusyon ng ating pananampalataya. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang labing-isang apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam niyo ito, sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit, ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga kasalanan. Subalit, siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya ay kasama ko, kaya't hindi ako matitigati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking tila, at ang katawan ko'y nahihiblay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulog na mabulong ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kaganahan. Mga kapatid, masasabi ko ng tiyakan sa inyo na ang patriarkang si David ay namatay at pinipili. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging isang haring tulad niya ang isa sa kaniyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kaniyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulod na mabulong ang kaniyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos.
Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang inyong lingkod. Ang hangat ko ay maligtas, kaya sa iyo lumutulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang magkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa akin maakay. Nababatid ko na siya kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malaga sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas ng buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Sa ikalawang pag-asa, ang ating pananampalatayang Kristiyano ay matatagpuan kay Jesus na namatay at muling nabuhay mula sa kamatayan. Sapagkat may malakas tayong pagpoob, wala tayong dahilan upang paghinaan ang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang tinatangi ang Diyos. Kinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga gawain nito. At iyamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang paguluhang pamumuhay ng inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo, di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng tinto o pilak, kundi ang buhay ni Kristo inihain sa krus. Siya ang korderong walang patid at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. At alam-alam sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nananalig kayo sa Diyos at sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pa ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sitayo po.
Sumainyo ang Panginoon. Magbasa sa mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang layong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa ng pangalay Cleopas, "Kailangan ko yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na katatapos pa lamang nangyari noon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus sa taga-Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, maanghel na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya ay pinakapigil-pigilan nila. "Tumuloy na kayo rito sa amin," nila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kahit sumama nga siya sa kanila, nang siya'y kasalo na nila sa hapag, tumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nabika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan." At ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ng 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At sinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoon sa Jesus Cristo. Magandang umaga muli sa inyo lahat, mga kapatid. Pagdating natin ang bawat isa, magandang umaga. Sabihin ko, salamat sa Diyos at buhay ka pa. Biyaya ng Diyos tayo lahat ay makatipon sa umagang ito
upang higit sa lahat magdiwang ng banal na misa. So balikan natin ang Ebanghelyo, balikan natin ang pagdinilang ang Ebanghelyong binasa sa atin. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo ito ay makakamit natin, matatanto natin ang mensahe ng Diyos sa atin. So noong mga nakaraang linggo, narinig natin sa unang linggo ay ang muling pagkabuhay ng Panginoon. So nabuhay si Kristo. At ito ang pinagdiriwang ng buong simbahan sa buong simbahan. Sa ikalawang linggo, narinig natin ang Panginoon ay nagpakita at tunay na siya ay buhay. Siya ay nagpakita sa kanyang mga apostol habang sila ay nasa isang madilim na silid at nakapilid ang pinto at pumasok ang Panginoon at doon ay nagpakita siya. At nasaksihan natin ang kwento ni Tomas nung siya ay nagduda sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya ang Panginoon ay nagpakita sa kanila. At ito ay nasaksihan ng mga apostol. So ngayong linggong ito, narinig natin mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, mayroong dalawang alagad. At ang dalawang alagad dito ay pabalik na. Parang sinasabi nila, wala tayong napala. Kaya sila ay bumalik na. So ito ay naganap noong linggo din iyon. Matapos na muling mabuhay ang ating Panginoon. Kaya sila ay bumalik na. Ngunit narinig nila ang mga kwento, lalo higit ng mga apostol at ng mga babae na naroon na nakita na wala sa libingan ng ating Panginoon. Ngunit bago ito dumating sa kanila, parang nais na nilang bumalik. So they are desperate and they are hopeless. So they wanted to go back again to their own place. At ayon sa Ebanghelyo, sila ay babalik na sa Emmaus. Ito ay 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Sapagkat wala tayong napala. Ang sinundan natin namatay sa krus. Akala natin siyang magliligtas sa atin. Akala natin siya ang magiging masasabi natin, pinuno natin o higit sa lahat ang magdadala sa atin sa kaligtasan. At sila ay nagdesisyon na sila ay babalik na sa kanilang bayan. Ngunit sa taglong ito, narinig natin habang sila ay naglalakad pabalik sa kanilang bayan sa Emmaus, may sumabay sa kanilang isang lalaki at hindi nila nakilala. At tinanong sila, ano ba yung pinagtatalunan ninyo? At sabi ng dalawa, ikaw lang yata hindi nakakaalam ng lahat ng mga pangyayari. So, nakasama nila si Kristo, ngunit hindi nila nakilala. Ngayon, ang tanong, saan nila nakilala ang ating Panginoon? Nung habang sila'y naglalakad na, ipiniliwanag ni Jesus ang sinulat ng mga propeta, ang sinulat tungkol kay Moises, ngunit hindi pa rin nila nakilala o nakilala ang ating Panginoon. Nung naglalakad sila ay maggagabi na, sabi ng dalawang alagad, pumarito ka na sa amin at manatili ka na sa amin at maggagabi na, palipasin namin ang gabi. So sumama si Kristo. At pagkatapos noon, sila ay naghapunan. Kinuha niya ang pinapay, nagpasalamat siya, at hinati niya. Anong nangyari? Nung nakita nila na ang tao niyon ay nagpasalamat sa Diyos at hinati ang pinapay, may naalaala sila. Ano yung naalaala nila? Ano yung naalaala nila? Noong gabi, bago siya maghirap at mamatay sa krus. Ano yung naganap noon? Ang huling hapunan.
Anong ginawa ni Kristo noon? So naghapunan sila. May tinapay. Hinati niya yun at sinabi niya, ito ang aking katawan. Hayaan para sa inyo. Ipinakita niya ang kalis na may alak, ito ang aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pag-alak-ala sa akin. So nung makita nila yun, nagbalik sa kanilang memorya ang naganap noong gabi ng Huwebes Santo. At sabi sa Ebanghelyo, sa pamamagitan nun, nabuksan ang kanilang isipan at damdamin. At nakilala nila na ang kasama pala nilang naglalakbay o naglalakad at nung gabing iyon ng hapunan ay walang iba kundi si Kristo muling nabuhay. At ayon sa Ebanghelyo, pagkatapos mangyari yun, biglang nawala. Wala kong nag-magic. Pero yun ang binanggit dito. At anong ginawa ng dalawang alagad? Nagdali-dali sila at bumalik sa mga apostol o sa ibang mga alagad din at ibinalita nila na ang Panginoon, ang ating guro, ay muli nabuhay. Napakaganda ng kwento, di po ba? Abay, sa kwentong ito ay magdududa ka pa ba? Sa kwentong ito ay pagdududahan mo pa ba na ang Diyos ay muling nabuhay para sa atin? At sa kwentong ito, makikita natin na tunay nga na ang Diyos ay muling nabuhay at ang Diyos ay kapiling natin. Ngayon, kung titignan natin, sa takong ito ng mabuting balita o ng Ebanghelyo ipinahayag sa atin, ano kaya ang nais ipahatid ng Diyos sa atin? Ano kaya ang nais ibigay sa atin ng Panginoon na mabuting balita sa pamamagitan ng binasa natin? No? Itong dalawang alagad dito na patungo at pabalik sa Emmaus. Dito, makikita natin, sa dalawang bagay, dito natin matatagpuan ang Diyos. Di po ba minsan hinahanap natin, nasaan ba ang Diyos? Minsan tinitingnan natin o gusto natin makita o naghahanap tayo ng mga something that is extraordinary that would happen in order for us to believe at sasabihin natin, narito nga ang Diyos. So sa tagpong ito ng Ebanghelyo, may dalawang pagkakataon na kung saan ay matatagpuan natin ang Diyos. Sa unang pagkakataon, makikita natin ang Diyos sa kapwa natin. Kaya nga, sabi ko kanina, pakitingnan ang katabi mo. Nakikita mo ba sa Kanya? Hindi. So ano ba ang dapat natin gawin upang makita natin ang Diyos? Kailangan ba natin magpahaba ng balbas? Kailangan ba natin magpahaba ng buhok? Kailangan ba natin magsuot ng puti at lumakad din tayo at sabayan natin ang kasama natin na sasabihin mo, ako ang muling nabuhay? Maniniwala ka ba doon? So hindi. So those things are extraordinary. And I tell you, God would not reveal to us in an extraordinary way, but in a very ordinary way in life. Ang Diyos ay kapiling natin. He is Emmanuel. He is with us. Kaya dito ipinakita sa atin habang naglalakbay ang dalawang alagad, ang Diyos ay kasama nila. Si Kristo ay kasama nila na naglalakbay. Dahil lamang ay hindi nila nakilala ang ating Panginoon. Ganon din sa paglalakbay natin. Ang Diyos ay matatagpuan natin sa kapwa natin. Whether you like it or not.
ang Diyos ay matatagpuan mo sa asawa mong gusto mo nang mamatay. Ang Diyos ay matatagpuan mo sa kaibigan mo. At higit sa lahat, ang Diyos ay matatagpuan mo rin sa kaaway mo. Amen. Ngayon, kung hindi natin makita ang Diyos, hindi natin matagpuan ang Diyos sa kapwa natin, ang pinakamagandang gawin natin, let us allow others to see Christ in us. Nakukuha niyo po ba yun? Let us allow others to see Christ risen in our own life itself. Anong gagawin natin? Father, kailangan ko ba magsuot ng malaking krus at ikwintas ko ito at ipakita ko sa kanila? Father, kailangan ko ba magpahaba ng balbas na hanggang dibdib ko? At lagi akong naglalakad, kukulayan ko ang kamay ko na kulay pula, kunyari butas ng pako ng krus, at ipapakita ko sa aking mga kapatid o sa aking mga kasama. Hindi po yun. Sa simpleng gawa, mabuti sa ating kapwa. And that way, you are allowing others to experience Christ. Kung dati ay hindi nakikita nila ang Diyos sa buhay mo, dahil wala kang ginagawa kundi manira ng kapwa, magchismis, pues ngayon, subukan mo kayang huwag mo nang magchismis. Kaya mo ba yun? Araw-araw lumakad kang nakalabas ang dila. Lagyan mo ng krus. At tuwing natutokso kang magchismis, ilabas mo ang dila mo na may krus. So sa makatuwid, sa paggawa ng tama at mabuti sa kapwa natin, nararamdaman nila at nakikita nila ang kabutihan ng Diyos. Kung ikaw ay nagmumura, kung ikaw ay nag-PPI, naalala mo ba ang Diyos? Hindi kayo makasagot. Ngayon parang ordinaryo na lang ang pag-PPI. Ngayon parang kapag wala ka nang masabi, PI ka. Sana pwede rin sa family, no? Hindi ko lang kang masabi. No? Pero kapag sinasabi mo ba yung mga bagay na yun, nagbabalik tanaw ba sa iyo ang Panginoon? Pero subukan mo, magsalita ka ng mabuti sa kapwa mo. Ano ang nararamdaman mo? Di po ba? Sabihin mo ang pinakamaganda at pinakamabuting salita sa kasama mo. And you feel, ramdamin mo ang nararamdaman niya. At sa pamamagitan mo, naaalala nila ang Panginoon. Kesa ang sabihin mo ay masama at hindi makabubuti sa komunidad, ang sabihin mo o ang usalin mo ay mga bagay na makabubuti sa iyong kapwa. Then you would experience and you would feel the presence of Christ.
So sa pamamagitan nun, mararamdaman mo, kasama ko ang Diyos. Di po ba kung minsan kapag ikaw ay down na, ramdam mo parang wala na akong kasama. Pero kapag merong kaibigan mo o sino man na umakap sa iyo, anong nararamdaman mo? May kasama, may kapiling ako. So, take note of that. No? Sinabi ko, akapin, baka iba na naman iniisip ninyo, ha? Sabi ni Father, akapin ko na. No? So, hindi mo pala asawa, inaakap mo. Sabi ni Father, akapin ko na. No? Ibang pag-uusap yun. No? So, sa makatwid, ang Diyos ay makakapiling natin kung tayong lahat ay nag-iisip ng mabuti, ang tama sa ating kapwa. At higit sa lahat, gumagawa ng tama at mabuti sa kapwa natin. Sapagkat ang Panginoon, siya ang punong-puno ng kabutihan. Sa ikalawang tagpo ng Ebanghelyo, saan natin matatagpuan ang Panginoon? Ang Panginoon ay matatagpuan natin sa pinakamahalagang buhay ng simbahan. Sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. So tayong lahat na naririto, bakit kayo naririto? Hindi dahil sa simbahan, ang ayos ng simbahan. Hindi dahil sa mga naglilingkod. Hindi dahil sa pari. Bakit tayo naririto? Dahil sa Panginoon. Sapagkat dito, nakikita natin, nararanasan natin, at tinatanggap natin ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. So sa makatuwid, hindi mo na kailangang maghanap o magdasal, Lord, magpakita ka po sa akin. Panginoon, buksan mo ang langit, pababain mo ang mga anghel, gusto kong makita. So there is no such thing as apparition. Because God is with us already. And Christ is with us already. Every time we celebrate the Eucharist. And right now, ang Panginoon ay kapiling natin. Kaya anuman ang sambitin mo, anuman ang dasalin mo, naririnig ng Diyos. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng banal na misa na inihatid sa atin, ibinigay sa atin ni Kristo. Nang sinabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kaya sa pamamagitan ng banal na misa, narito ang Panginoon. Kaya nung ang dalawang alagad, nung kapiling nila si Kristo, at nung hinati niya ang tinapay, doon nabuksan ang kanilang isipan at damdamin na siya mismo ang ating Panginoon. So sa makatwid, ulitin na natin, walang makapapantay sa banal na misa. Minsan sinasabi natin, Father, hindi na ako nagsimba, umatin na kasi po ako ng fellowship. Anong mahalaga? Ang fellowship o ang banal na misa? Hindi nyo alam. Fellowship o ang banal na misa? O Father, umatin na po ako ng gawain, hindi ka naman nagsimba. Baliwala rin. Father, gabi-gabi, nag-household kami, kaya hindi na ako nagsisimba. Kasi naboboard ako sa pare na nag-homily. So ang misa ay hindi lamang nakadepende sa pare. Kung hindi mo makita sa pare, questionan mo si Kristo. Kung hindi mo makita sa sinasabi ng pare, tingnan mo sa salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin. Kung hindi mo makita si Kristo sa mga kasama mo na sa simbahan, nakikita mo sa banal na komunyon. Sapagkat ito ang pinakamataas na antas ng pagsamba sa Diyos.
ang banal na pagdiriwang ng banal na misa. Sapagkat si Kristo sa pamamagitan ng misa, siya ay nagsasalita sa atin at higit sa lahat, tinatanggap natin sa banal na komunyon. Kaya kung titignan natin, paano natin pinapahalagahan ang banal na misa? Di po ba laging pinapaalala sa atin bago tayo pumasok, no? Switch off your phone or put it in a silent mode. Palagay ko hindi lamang cellphone, no? Pati yung katabi mo, i-silent mode mo na rin. Ha? Kasi minsan habang nag-o-homily ka, meron din nag-o-homily doon sa katabi mo. At kung minsan, kung titignan natin, paano natin pinapahalagahan misa? Ano ang ginagamit natin? Ano yung tinatawag na tamang pamamaraan ng pananamit sa banal na misa? Na hanggang ngayon ay isang dekada ng itinuturo ay hindi pa rin natututunan ng iba. Sa susunod, lahat ng magsisimba nakahubad na. Papayag ba kayo nun? Hindi, so si Father nakahubad na rin. So, pangit yata. No? So, ibig sabihin, kung pinapahalagahan mong misa, sapagkat dito mo nakakatagpo ang Diyos, dapat mayroon ka rin tamang pamamaraan ng pagharap natin sa Panginoon. Sapagkat ito ang pinakamataas na antas ng pagsamba natin sa Diyos. Kaya sa umagang ito, salamat sa inyo, sapagkat binibigyan nyo ng panahon sa araw ng Biyernes, una ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagdalo sa banal na misa. And I tell you, you will be blessed by God. Amen. Minsan, mamaya hapon na lang ako sisimba, nanood ng TV. Ganda ng palabas. Bukas na lang ako sisimba. Pinabukasan, niyaya ng barkada, makain tayo, ginabi na. Sa linggo na lang ako sisimba. No? Nung linggo, di naman, natulog. Dahil pagod sa trabaho, next week na lang ako sisimba. No? So you make it your priority. Every Sunday. Hindi naman sinabi ng Panginoon, sumimba ka simula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi. Isang oras lahat para sa Panginoon. Upang makinig at higit sa lahat tanggapin ang katawan ng ating Panginoon. At ito ay isang napakalaking biyaya. Kaya sa umaga nito, pagpapala at biyaya ng Diyos ang inyong tatanggapin dahil sa pagbibigay niyo ng oras sa Panginoon. Amen. So sa pamamagitan ng Ebanghelyo ito, ang Diyos ay makikita natin sa kapwa natin at higit sa lahat sa banal na misa. Amen. Ngayon sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos. Malay tayo lahat. Kaya na ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat. May baba sumasampalataya kay Kristo, iisa anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Tawaring Virgen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ipinapa sa krus sa matay ni Nagdaan sa Panginoon ng mga alma, na may gantong araw ng buhay ng pagpulit, umakyat sa langit, nalulungkot sa kanan ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang panaligo at pagpupok sa mga buhay ng kapatay na sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa
Mga kapatid, habang tinatahak natin ang daan ng buhay, manalig tayo kay Jesus na siyang kaakibat natin sa paglalakbay na ito. Sa piling at sa pamamagitan niya, ihatid natin ang ating mga kahilingan sa amang mapagmahal. Sa bawat kahilingan, ang ating itutugon, Panginoon ang kalawalagian, dinggin mo kami. Para sa simbahan, huwag nawa silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig, at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Para sa mga nahaharap sa krisis at nabibigatan sa buhay, gabayan nawa sila ng Espiritu Santo upang makamit ang kaginhawaan ng buhay. Manalangin tayo. Para sa mga manggagawa, iadya mo ang lahat sa kapahamakan. Biyayaan mo ng masaganang ani at patnubayan ang mga naglalakbay. Manalangin tayo. Para sa aming komunidad, turuan mo kaming hanapin ka sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eucharistia upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Para sa mga mahal naming namayapa na, salubungin mo sila ng iyong banal na awa at huwag tunghayan ang kanilang mga pagkakasala. Manalangin tayo. Ngayon ay pahayag natin ang ating mga pansariling kahiling. Amang dakila, bigyan mong kaganapan ang aming mga panalangin at patatagin mo kaming natitipon sa iyong kapagkainan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
namin labingha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mo ang aming ikatuwa ngayon ay bungahin mo ng galak na mananatili sa aming habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Alapat na siya ay kasalanan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang pag-ahay ng Mesiyas, ang maamang tupa na tumubos sa lahat. Nagahaling walang kumpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi naman na kumamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinapoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri siya na walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming manali ko ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu kayo mong banalan na kalugin, upang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ihahandog para sa inyo at ibubuhos, para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa po namin ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang inarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuplot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan na galing sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Camilo na aming Obispo at
tanang kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming lahimlay na may pag-asang siling muling mabubuhay. Kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at matuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pag-igapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng pagtulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa karangan mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Gagaling na ito sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas nito. Sa lahat ng masama, pagkalooban at kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan at laki ng araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas natin si Hesus Kristo. Sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang bigay. Panginoon, hindi ako nakakatapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo na ay gagaling ka. Naway ingatan tayo ng katawanan ng mga Kristo hanggang sa pagkakas sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Maraming pagmahal, tunghayan mo at ingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa tiging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampo sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po muna lahat para sa church announcements. The next baptism seminar will be held on 1st May, Monday, at 7:45 p.m. at the Sacraments Chapel. The month of May is dedicated to Blessed Virgin Mary. From 1st May to 31st May, we will pray the Holy Rosary, followed by a flower offering at 6:30 p.m. at the Grotto. On 13th May 2017, Saturday, the Church celebrates the 100th anniversary of the apparition of the Blessed Virgin Mary at Fatima. To mark this occasion, we will have the consecration of our families, our parish, and the Vicariate to the Immaculate Heart of Mary. As announced by our Bishop, we will have only one concelebrated High Mass in the evening. All other Masses on that day will be cancelled. We will begin the celebration at 5:30 p.m. in the main church with Living Rosary, followed by the Eucharistic Adoration, concelebrated High Mass, and procession to the Grotto. His Grace, Archbishop Francisco Padilla, the Nuncio, will officiate the celebration. The parish is organizing a general medical camp at the Seraphic Hall with the support of POSA and Al-Safa Polyclinic on 12 May, Friday, from 8 a.m. till 1 p.m. The medical camp will include the following free consultation and medical checkup: general health checkup, eye checkup, blood checkup. All those who would like to get assistance from these health services are welcome. 5th May is the first Friday of the month. Adoration will be conducted at 2 p.m. in the main church. The induction of the new EMHC and the renewal of commitment for the existing lay ministers will take place in the liturgy of the Feast of Corpus Christi on 16 June, Friday, at 10 a.m. Mass in the main church. Those who wish to serve as lay minister may give your names to the parish or priest in charge of your community or the parish priest for 50 payment ceremony. As a spiritual organization, there will be a special retreat which is mandatory on 15 June for Thursday from 4 to 6 p.m. for both the existing and new ministers. Thank you. Magsasayang kong lahat para sa panalangin sa pagkakanda para sa pagkakalaga sa kalinis ni isang puso ni Maria. Tayong lahat, mapagmahal namin nila, pinupuli ka namin bilang pagmamahal na ginagawa sa Jesus sa iyong kapatid. Sinasama namin pagkakaan namin tulad ng iyong pagkakasalanan sa Nazaret.
Inayayahan ko yun na mag-birthday, saka may birthday kayo. Manalangin natin para kapatid natin na iniwang at iniwang ng pagpapalaan ng Diyos, iniwang namin sa mo. Sa lahat ng kalusugan pero bibigyan ng kalusugan sa kanilang pangalan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo ang aming Panginoon. Amen. Nais ko rin pong ipaalaala sa susunod na Biyernes at sa mga susunod na Biyernes ay may ibang paring Pilipino na magdiringon ng banal na misa sa iyo. Siya ay si Father Edione Pebrero. So, Mayo siya dumating, pero Pebrero siya. So, siya ay galing sa Diocese of Antique. So, siya ay mananatili dito ng isang buwan, sapagkat ako po ay isang buwan na magbabakasyon. Balik na ako sa buwan ng Hunyo. Kaya, pakabait kayo, ha? Nag-enjoy tayo. Okay, so, palagi tayo natin. Sumainyo ang Panginoon. Lumuko kayo samantalang ang ginagawa ng pagpapala. Ama naming mapagpala, tingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Yesu Kristo, na hindi tumanggi magdusa sa kamay ng mga makasalanan, kahit sa krus siya ay mamatay, at ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo ang pagpapala ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay ganap na umaya tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat.